Kung akala mong ang mga walis tingting ay para lang sa kalat, pagkatapos mong marinig ang kwentong to, baka maglagay ka na rin sa bintana mamayang gabi. Sa isang gabing tahimik, isang simpleng binata ang makakakita ng isang nilalang na kahit tagal nang gumagala sa dilim. Isang nilalang, gutom hindi sa laman, kundi sa buhay ng ipinagbubuntis. At sa gabing yon, isa lang ang panangga niya. Isang lumang walis tingting. Pero sapat ba yun para iligtas ang atin niyang nagdadalang tao? Kung gusto mong malaman ang buong kwento mula sa unang tiktik hanggang sa huling sigaw, tapusin mo to, huwag kang bibitaw. Dito lang yan sa Salindilim, kung saan ang iyong kwento o ni naman ay ating isasalin sa dilim. Unang kabanata, ang kwento ko ang umpisa ng lahat. Alam mo yung pakiramdam na kahit wala kang ginagawa, parang may nakatingin sa'yo? Ganun yung gabi na yon. Pero teka, bago ko ikwento ang lahat ng nangyari, ipakilala ko muna ang sarili ko. Ako si Elmer, 19 years old. Simpleng estudyante, mahilig sa basketball, computer shop, at mga kwentong horror na madalas kong sinasabing, naku, gawa-gawa lang yan. Hindi ako naniniwala sa aswang, sa multo o sa mga pamaihin. Ewan ko, siguro kasi hindi ko pa nararanasan. Hindi pa, noon. Pero ngayong gabi, babaguhin ko yung paniniwala mo. Kasi minsan, hindi mo kailangang maniwala agad. Ang kailangan mo lang ay isang gabi para magbago lahat. Si Ate Leti at ang buntis na katahimikan. Nangyari to 2 buwan bago graduate si Ate Leti. Oo, nag-aaral pa siya nang mabuntis siya. Pero mahal nila ang isa't isa ni Kuya Dario. Kaya kahit papano, masaya pa rin kaming lahat. Si Kuya Dario, isang security guard. Gabi ang pasok. 6:00 pa lang ng hapon, naka-uniforme na yan, bitbit ang flashlight niya, at paalis na. Ako ang inaatasan niyang magbantay kay Ate Leti habang wala siya. Elmer, ikaw muna ang tagapagbantay natin ha. Sabay abot sa akin ng walis tingting. Akala ko nung una joke lang. Lalagyan mo ng tingting yung bintana, pintuan, tsaka kisame. Huwag mong aalisin hanggang bukas ng umaga. Ha? Para saan naman yan? Hindi para sa ipis. Para yan sa hindi mo nakikita. Seryoso si Kuya Dario noon. Ramdam ko. Pero tinawanan ko lang. Nagkibit balikat pa nga ako eh. Pero nung umalis siya at bumalik ako sa loob ng bahay, dun ko unang naramdaman yung bigat ng hangin. Tahimik. Wala kang maririnig kundi langit-ngit ng kahoy sa kisame. Tsaka marahang huni ng mga kuliglig sa labas. Hanggang sa may sumingit na ibang tunog. Tik. 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 Sa una mahina lang, pero unti-unting lumalakas. Parang may paos na ibon na umiikot sa bubong. Pinilit kong itulog. Baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Pero habang nakapikit ako, naririnig ko pa rin yung huni. Hindi nawawala. Pagbukas ko ng mata, parang may anino sa bintana. Agad kong kinuha yung tingting na iniwan ni Kuya Dario. Hindi ko pa nailalagay noon sa bintana. At sa totoo lang, parang ang bobo lang ng ideya. Pero ginawa ko pa rin. Nilagay ko yung tingting sa mga bintana. Pinatong ko rin sa ibabaw ng pintuan. At yung kahoy na trapal sa kisame, nilagyan ko rin sa gilid. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka naniniwala sa ginagawa mo, pero parang may parte sa iyo na nagsasabing, mas mabuti ng sigurado? Ganun ako noon. Bulong at alingawngaw. 2:00 na ng madaling araw.
Hindi pa rin ako makatulog. Tumabi ako sa ate ko. Nakahiga siya pero kita mo sa mukha niya na hindi siya makapaliga. Parang may mabigat sa dibdib niya. Elmer, ang bigat ng tiyan ko, bulong niya. Relax ka ron ate, baka puyat ka lang, sagot ko habang pinupunasan siya ng malamig na bimpo. Pero habang hinahaplos ko ang lakot niya, may biglang kumaluskos sa bubong. Tumigil kaming pareho. Walang gumalaw, walang nagsalita. May pusa lang yan, bulong ko sa sarili ko. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na lahat ay normal lang. Pero nang narinig ko ulit yung tik, tik, tik na huni, hindi na ako kampante. Tumayo ako, kinuha ko ang flashlight, pinuntahan ko ang sala, inikot ko ang ilaw sa kisame, sa bintana, sa likod ng pinto. Wala. Pero nang itapat ko sa kisame ulit, may malaking bakas ng paa, pero pabaliktad. Doon ako napatakbo pabalik sa kwarto. Ang gabing walang katapusan. Pinagtabi ko na ang lahat ng tingting. Nilagay ko sa paligid ng higaan ni ate. Parang may maliit kaming fort. Ako mismo ang umupo sa gilid niya. Hawak ko ang flashlight sa kaliwa o tsilyo sa kanan. Walang mananakit sa iyo ate, kahit anong klaseng tik-tik pa yan, bulong ko. Pero kahit ganong katapang ang salita ko, ang totoo, nangangatok na ako. Pawis na pawis. Hindi ko alam kung takot lang to o may bumubulong sa likod ng tenga ko. Tik, tik, tik. Sa mga oras na yon, hindi ko na alam kung saan galing ang tunog. Parang umiikot. Minsan nasa taas, minsan nasa gilid, minsan parang nasa likod ko na. Pero isang bagay ang sigurado ako. May gusto siyang kunin. At hindi ako papayag. Bitin. Bitin talaga. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ilike mo naman ang video na ito kung gusto mong malaman ang susunod na mangyayari. At kung may parting tumindig balahibo mo, mag-comment ka sa baba. Malalaman mo sa ikalawang kabanata kung sino ang nilalang sa bubong. Tik-tik lang ba siya o mas malupit pa? Ikalawang kabanata, yung nakita ko sa bubong. 3:00 ng madaling araw. Akala ko tapos na. Tahimik na ulit sa paligid. Wala nang huni, wala nang ingay. Pero alam mong yung katahimikan minsan, parang nananadya. Yung tipong sobrang tahimik na ang lakas na ng kadug ng dibdib mo kasi pakiramdam mo, may kasunod pa. Nasa tabi pa rin ako ni Ate Letty. Nakaalalay ako sa kanya habang tulog siya. Hindi ako sigurado kung talagang tulog o pinipilit lang niyang ipikit ang takot. Nakapulupot pa rin sa amin yung tingting na parabang panangga naming dalawa. Baka nga totoo ang sinasabi ni Kuya Dario na hindi lang basta pamahiin ang tingting. Tapos, may kumaluspos sa bubong. Pero di tulad nung kanina na parang hayop lang ang gumapang, ito, mabigat, buo. Parang may bumagsak. Hindi gumuho kundi bumagsak as in sadyang bumaba. Sumunod ang parang mga kuko na humahagod sa yero. Creak! Creak! Krag! Napasandal ako sa pader. Hawak ko pa rin yung flashlight pero naninginig na ang mga daliri ko. Kahit yung kutsilyo sa mesa parang ayaw ko nang abutin. Parang wala na ring silbi kung ano man yung nandun sa taas. Pilit kong pinakiramdaman ang paligid. Nang bumukas ng kaunti ang bintana sa likod, yung parang sinadyang dahan-dahan, doon ako tuluyang kinabahan. Hindi hangin yun. Walang hangin sa gabing to. Nilakasan kong loob ko, lumapit ako. Tinakpan ko agad yung puwang, pero bago ko maisara ng buo, sumilip ako palabas. At doon ko siya nakita. Nakaupo sa gilid ng bubong. Hindi ko agad makita ang muka niya. Ang una kong napansin ay yung balikat niya. Payat, nakausli, parang balat lang ang bumabalot sa buto. Tapos yung buhok niya mahaba, basang-basang nakasabit sa gilid ng yero parang alon ng itim na usok. Pero yung pinakamatindi, yung dila,
Mahaba, parang ahas. Gumagalaw sa hangin na parang may hinahanap. Parang sumusuri ng amoy. At yung dulo ng dila niya may parang tusok, parang tinidor. Hindi siya gumagalaw. Pero alam kong alam niyang nandun ako. Parang sinusundan niya yung kaba ko. Parang naririnig niya yung tibok ng puso ko kahit wala akong sinasabi. Tapos, bigla siyang humarap. Isang mabilis na paglingon, walang ingay, walang pag-aalinlangan. At doon ko nakita ang muka niya. Walang mata. Pero may dali na nabutas kung saan sana naroroon ang mata. Para bang tinanggal at linisin. Para bang sinadyang alisin para hindi lang makakita, kundi makasilip sa loob mo. Napaatras ako, napabitawan sa flashlight. Tumama sa sahig, patay ang ilaw. Diliin mo man wala kang maririnig sa labas kundi yung paggapang niya sa bubong. Paikot, palapit. Agad kong hinila ang kahon mula sa ilalim ng kama. Yung nakita ko nung isang araw na may ukit ng baybayin. Sa loob, nandun pa rin yung tingting na may pula sa dulo. Basa ang kamay ko sa pawis pero hawak ko pa rin. Bumalik ako sa gilid ng bintana. Inilabas ko yung tingting at itinutok sa hangin kahit wala akong makita, kahit na hindi ko alam kung para saan. Wala kang makukuha dito. Bulong ko. Taimtim. Seryoso. Tahimik ang sagot. Walang tunog. Walang galaw. Hanggang sa biglang crash! May nabasag. Hindi ko na alam kung salamin, kahoy o mismong kisame. Tumakbo ako pabalik sa kama ni Ate Leti. Inilatag ko ang tingting sa apat na sulok ng kama. Para kaming nasa gitna ng bilog. Ako sa labas, siya sa loob. Tapos, wala ulit. Tahimik na naman. Pero mas mabigat na ang hangin. Pumintig ang ilaw sa kisame. 3 beses. Tapos namatay. Pagbalik ng ilaw, saglit lang. Pero sapat para makita ko ang bakas ng paa sa kisame. 3 lang ang daliri at lahat pabaliktad ang direksyon ng kuko. Nilabanan ko yung takot. Hindi na ako umurong. Hinawakan ko ang tingting na may ukit. Pinikit ko ang mata ko. Tapos parang may narinig akong boses. Hindi sa labas, kundi sa loob ng isip ko. Ang hindi maniniwala ay siyang unang lalapa. Parang boses ni Lola. Hindi ako sigurado, pero sa mga oras na yun, naniwala ako. At doon ko lang naisip, baka kaya hanggang ngayon buhay si Lola ay dahil marami na siyang nilaban bago pa kami. Baka hindi lang ito isang gabi. Baka hindi lang ito katungkol sa pagbubuntis ni ate. Baka simula pa lang to. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-like mo muna ang kwentong ito kung kinilabutan ka. At kung gusto mong mauna sa susunod na kabanata, i-share mo na rin ang kwentong ito. Sabay-sabay nating tuklasin kung ano pa ang kayang gawin ng tingting at kung hanggang saan pa ang kayang gawin ng dilim. 3 kabanata. Ang binhi ng tingting. Nang tuluyan ng lumamig ang paligid, doon ko lang napansin na parang huminto ang oras. Tahimik. Walang huni, walang kaluskos, kahit yung tik-tik. Wala. Pero hindi ito katahimikan na panatag. Ito yung klase ng tahimik na parang mahinag-aabang. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Si Ate Leti tulog pa rin. Mabigat ang paghinga niya. Parang pinipigilan ng kung anong hindi ko makita. Mahigpit ang kapit ko sa tingting. Yung may ukit,
Yung may dulo na parang pinapahid ng dugo. Hindi ko pa rin alam kung para saan talaga yun. Pero parang may kuryenteng dumadaloy sa kamay ko habang hawak ko siya. Tapos, bigla kong naaalala yung isa pang laman ng kahon. Hindi ko masyadong pinansin kanina. Akala ko simpleng bato lang. Maliit lang siya. Parang binhi ng mais pero kulay abo at may parang liwanag sa gitna. Umiilaw, pero hindi nanggagaling sa liwanag. Parang may apoy sa loob. Kinuha ko yun at inilapit sa tingting. Biglang kumirot ang palad ko. Parang nanunusok yung tingting mismo. At yung liwanag sa gitna ng bato, unti-unting lumalaki. Napaatras ako. Hindi ko alam kung paano pero naramdaman ko ang paggalaw ng hangin. Wala namang bintanang bukas. Pero may malamig na humaplos sa batok ko. Yung tipo ng lamig na hindi galing sa panahon, galing sa presensya. Tapos, tumawa siya. Hindi malakas, hindi matinis, pero yung tawa na mababa, basag, parang gutom. Hindi niyo ako maluloko. Hindi habang may ina sa sinapupunan. Hindi ko alam kung iniisip ko lang o talagang narinig ko. Pero dumaan yung boses sa dingding. Pumasok sa tenga ko kahit wala akong nakita. At doon ako nagdesisyon. Hindi na pwedeng puro takot lang. Kailangan kong malaman kung anong nilalang ang kaharap namin. Ang matandang albularyo. Kinaumagahan, matapos akong palitan ni Kuya Dario sa pagbabantay, nagpaalam ako para bumili kunwari ng tinapay sa bayan. Pero ang totoo, lumihis ako papunta sa kabilang barangay, kung saan nakatira si Kamando, isang matandang albularyo na minsang kinukwento ni Lola. Wala na raw siyang ginagamot ngayon. Retirado na. Pero nung pinakita ko ang tingting sa kanya, yung may ukit at yung bato na parang binhi, nagtaka siya. Tumahimik siya, tapos tinakpan niya agad ang bintana. Kanino mo nakuha to? Sa kahon ni Lola po. Napaupo si Kamando. Umiling. Anak ka ng lahing bantay. Yan ang binhi ng tingting. Hindi yan basta panangga. Yan ang tinuturing na huling baraha kapag bumalik ang nilalang sa dugo. Hindi ako umimik. Ang tingting na yan, hindi basta-basta kinukuha. Galing yan sa puno ng kalumpang. Puno na tumubo sa mismong lugar kung saan unang dumugo ang sanggol na kinain ng nilalang. Ginawang walis para takpan ng amoy ng laman. Nanuyo ang lalamunan ko. At yang binhi, galing yan sa puso ng puno na yon. Bihira yan. Kapag ginamit mo, isang beses lang, isang gabi lang. Pero, babalik ang nilalang. Mas gutom, mas galit. At kapag hindi mo natapos ang laban, ikaw ang susunod niyang lalamunin. Hindi ang sanggol, hindi ang ina, ikaw. Hindi ko alam ang isasagot. Ang sigurado lang ako, hindi ko pwedeng iwanan si Ate Leti. Hindi ngayon. Hindi habang alam kong babalik pa siya. Ang bantay ng dilim. Gabi ulit. Nasa labas ako ng bahay. Hindi ko alam kung anong oras na. Tumingin ako sa langit. Walang bituin. Walang buwan. Parang may takip ang langit. Tapos naramdaman ko na naman yung lamig. Hindi ito basta hangin. Parang may dumadaan na hindi mo kita. May aninong dumadapli sa balikat mo. May mga matang tumitingin kahit wala kang nararamdaman. Pumasok ako sa loob ng bahay. Inikot ko lahat ng walis tingting. Nilatag ko sa bintana,
sa pintuan, sa ilalim ng kama ni Ate Leti. Parang ritual. At sa huling bahagi, inilagay ko ang binhi ng tingting sa gitna ng kahoy na altar. Tapos umupo ako sa hagig, tahimik. Tahimik pero handa. Kasi alam kong babalik siya. At pagbalik niya, ako ang hinihintay niya. Kung nabitin ka, huwag mong itago mag-isa ang kaba mo. I-share mo ang kwentong ito para sabay-sabay tayong sumilip sa dilim. At kung may parte kang kinilabutan, i-comment mo sa baba. Baka ikaw rin ang sinusundan. Abangan ang ika-4 na kabanata kung saan makikita natin ang unang buong anyo ng nilalang sa bubong. At ang tanong, handa ba si Elmer sa totoong anyo ng dilim? Ika-4 na kabanata. Sa likod ng anino. Tahimik ang gagi. Parang walang hangin. Parang walang buhay. Pero alam kong andyan na siya. Ramdam ko. Hawak ko pa rin ang tingting. Buo pa ang bilog sa paligid ng kama ni Ate Leti. Yung binhi ng tingting, nilagay ko sa gitna ng altar. Katabi ng lumang kandilang ginamit pa raw noon ni Lola sa huling gabi ng gabay. May apoy, pero halos hindi gumagalaw. Parang natatakot ding mamatay. Habang nakaupo ako sa sahig, pinapakinggan ko ang bawat tunog. May malamig na hiip na dahan-dahang pumasok sa loob. Hindi mula sa bintana, hindi mula sa pintuan. Galing siya sa kisame. Tuk, isang kaluskos. Tuk, pangalawa. Tuk, pangatlo. Tapos, huminto. Kinuha ko ang flashlight. Tumutok ako sa kisame. Walang tao. Wala ring anino. Pero may nakita akong bakas. Parang basang kamay na pinatong sa kahoy. Parang may madugong marka na unti-unting gumulong pababa sa pader. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumingin ako sa ate. Mahimbing pa rin. Pero pawis na pawis ang noon niya kahit malamig. Gumagalaw ang tiyan niya. Hindi normal. Hindi lang basta sipa ng bata. Parang may gustong lumabas o pumasok. Tumayo ako. Tinutok ko ang tingting sa paligid ng kama. Ipinako ang paningin ko sa bawat sulok ng kwarto. Tapos, may humaplos sa batok ko. Malamig, mahaba, basa. Bigla na pamura ako. Lumingon. Wala. Pero pagharap ko sa salamin sa cabinet, naroon siya. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Pero alam kong hindi siya naglahad. Hindi siya nagbukas ng pinto. Basta andyan na lang siya. Unang beses ko siyang nakita ng buo. Mahaba ang katawan. Parang wala siyang balakang. Tuloy-tuloy mula balikat hanggang hita. Para siyang sinadyang ilapat sa pader ng langit at pinunit ng kidlat pababa. Yung balat niya, kulay abo. Halos parang uling na basa. Gumagalaw. Parang may mga insekto sa ilalim. Ang mukha niya, walang mata. Pero may ngiti. Ngiting hindi para mangakit. Ngiting para manakit. Nakalawit ang dila niya papunta kay Ate Leti. Dahan-dahan, parang may hiningang sinusundan. At ang dulo ng dila parang umaapoy sa asul. Ito ang huling bantay mo. Boses niya, hindi galing sa bibig. Naririnig ko sa dibdib ko, sa tiyan, sa mismong bituka. Lumapit ako. Hinampas ko siya ng tingting, pero parang hangin lang siya na may laman. Tumama, pero walang epekto. Umikot siya parang usok, tapos sumingit sa pagitan ng bintana. Lumingon saglit. Hindi galit ang tingin, hindi rin takot. Pamilyar. Parang kilala niya ako. At ako, parang nararamdaman kong may koneksyon kami. Kinabukasan, wala akong sinabing kahit ano. Hindi rin ako tinanong ni Kuya Dario. Pero may nakita akong papel sa mesa. Sulat kamay.
Ang tingting ay pangsaga, pero kung hindi mo alam ang pangalan ng nilalang, walang bisa ang kahit anong pangontra. Tumingin ako sa kisame, tapos bumaba ang paningin ko sa tiyan ni Ate Leti. Ang tanong sa isip ko, anong pangalan ng nilalang na ito? At bakit parang hindi ako ang binabantayan, kundi ako ang hinihintay niyang maalala? Kung may parte sa kwento na tumindig balahibo mo, mag-iwan ka ng comment sa baba. I-share mo rin ang kwentong ito. Baka hindi lang si Elmer ang may nilalang na gustong makaalala sa kanya. Abangan ang ika-5 kabanata, Panaginip o Paalala. Malalaman natin kung ano talaga ang ugnayan ni Elmer sa nilalang na bubong at bakit hindi lang si Ate Leti ang target. Ika-5 kabanata, Panaginip o Paalala. Sa buong araw parang wala akong naririnig. Kahit tawag ni ate, kahit ingay ng mga tricycle sa labas, wala. Para akong lumulutang. Malinaw pa rin sa utak ko yung nakita ko kagabi. Ang nilalang. Yung katawan niya, parang hindi gawa sa laman. Parang pinagsama-samang usok, galit at uhaw sa dugo. Pero ang pinaka nakakakilabot ay hindi ang itsura niya, kundi yung pakiramdam na kilala ko siya. Parang nakita ko na siya noon pa. O baka parte siya ng kung sino ako. Hindi ako pinakialaman ni Kuya Dario buong araw. Tahimik lang siya, parang may alam. Si Ate Leti naman, parang mas gumaan ang pakiramdam. Hindi niya alam kung anong nangyari kagabi. Pero ako, hindi makatulog. Hanggang sa gabi, habang nakahiga ako sa sahig, pinilit kong ipikit ang mga mata ko. Hawak ko pa rin yung tingting, pero mas parang pampalubag-loob na lang. Hindi ko na alam kung epektibo pa ba siya. Hanggang sa unti-unting lumabo ang paligid. Panaginip. Nakatayo ako sa gitna ng palayan. Dulo ng dilim. Malayo ang buwan. May ihip ng hangin pero walang gumagalaw na damo. Sa harap ko, may isang puno ng kalumpang. Malaki, tuyo pero may pulang dahon. May nakaupo sa ilalim ng puno. Hindi ko kita ang mukha, pero nakatalikod siya. Babae. Mahaba ang buhok, puti ang damit, at sa tabi niya, isang walis tingting. Lumapit ako. Lola! Lumiko siya ng kaunti. Pero hindi siya si Lola. Maputla ang balat, halos kulay abo. Yung mata niya, butas. Yung bibig niya, wala. Parang tinahi. Pero kahit walang salita, naririnig ko siya. Elmer! Sino ka? Ikaw ang iniwan. Ikaw ang nakalimot. Ikaw ang pagbabalikan. Napaatras ako. Hindi kita kilala. Pero tinuro niya ang dibdib ko. At doon ko nakita, nakaukit sa balat ko sa mismong dibdib ang parehong baybay na nasa tingting. Gulat ako. Hindi ko na alam kung bangungot ba to o babala. Pero bago siya tuluyang mawala, sinabi niya ang isang salita. Salindugo. Bigla akong nagising. Madalim pa. Malamig. Pero hindi malamig na may presensya, kundi malamig na pawis ang buong katawan ko. Agad akong tumayo, tumingin sa dibdib ko. Wala naman. Walang ukit. Panaginip lang ba talaga? Pero nang tingnan ko ang kahon, yung tingting na may ukit, kumikislap. At sa ilalim ng kahon, may papel na hindi ko nakita dati. Kinulumbot, parang sinadya talagang itago. Binuklat ko. May sulat kamay. Ang salindugo, ang unang bantay. Ngunit siya rin ang unang tinakasan. At kung ang dugo niya'y muling gisingin, babalik ang nilalang para tapusin ang simula. Hindi ko maintindihan lahat, pero isa lang ang malinaw. Hindi na to tungkol sa pananakot ng nilalang. Tungkol na to sa akin.
Kung may parte sa panaginip na to na bumangon ng balahibo mo, comment mo agad sa baba. At kung may hula ka kung sino si Salindugo, ishare mo na ang kwentong ito sa tropa. Kita tayo sa ika-6 na kabanata, ang lihim ng apelyido ni Elmer. Malalaman natin kung ano ang tagong kahisayan ng pamilya ni Elmer at kung bakit may sumpa sa dugo nila. Ika-6 na kabanata, ang lihim ng apelyido. Hindi na ako nakatulog mula nung panaginip na yon. Buong gabi, pinakiramdaman ko ang paligid. Tahimik pa rin, pero yung klase ng katahimikang parang may laman. Kinabukasan, habang abala si Ate Leti sa panonood ng telenovela at si Kuya Dario naman ay tulog pa mula sa shift niya, bumalik ako sa kahon. Kinuha ko ulit yung papel na natagpuan ko kagabi, yung may salitang Salindugo. Habang hawak ko yun, napansin ko ang ilalim ng kahon. May parang palubog na kahoy na tila may sinadyang maliit na ukit. Pinilit kong tanggalin. Pagbukas ko, may isa pang papel, mas luma, at isang lumang birth certificate. Pangalan ng sanggol, Elmer M. Salindilim. Nanlamig ako. Hindi ito apelyido ko ngayon. Akala ko, Martinez ang apelyido ko. Yun ang gamit ko mula't simula. Pero sa papel na to, ibang apelyido ang nakalagay. Salindilim. Parang isang selyo ng pangalan. Parang lihim na ayaw ipaalam sa akin. May isa pang sulat. Sulat kamay. Malabong tinta, pero mababasa pa. Kung nabuksan mo na ito, ibig sabihin ay gising na siya. Ipinanganak ka sa lahing tagabantay, Elmer. Ang salindilim ang angkang huling tumayo laban sa nilalang ng sinapupunan. Ngunit ang kapalit ng pagkaalam mo sa apelyidong ito ay ang pagsunod ng anino sa iyo. Hanggat may buntis, may halimaw. Hanggat may salindilim, may babantay. Humigpit ang hawak ko sa papel. Bakit itinago ito sa akin? Bakit si Lola na akala kong simpleng matanda lang ay may ganitong lihim? At bakit parang lahat ng ito tinatahi para sa akin? Bumangon ako, lumabas ng bahay. Dumiretso ako sa lumang bahagi ng bakuran. Doon, may maliit na kubo na hindi halos pinapansin. Matagal nang wala raw nakatira roon ayon kay Lola dati. Pero ngayon, para siyang hinihila ng kung anong di ko maipaliwanag. Pagbukas ko lang pinto, amoy alikabok at insenso. Sa loob, may altar. May mga lumang larawan, itim-puti. Isa sa mga larawan, agad kong nakilala. Si Lola, bata pa. Katabi niya ang isang lalaking matangkad. Maitim ang utis, matalas sa mga mata. At sa baba ng larawan, nakaukit sa frame, Isidro Salindilim, bantay ng ika-4 na henerasyon. Pinagmasdan ko ang paligid. May mga sinaunang gamit, banga, lumang orasyon, at walis tingting na pinatuyo na't nilagyan ng lubid na pula. Parang altar ng pangkontra. Parang shrine ng kaluluwa ng mga bantay. Tapos napansin ko ang isang sulok. May mesa. Sa ibabaw nito, may itak at isang piraso ng tela. Ang tela, puti pero sa gitna may mantsang mapula. At nakasulat, isalin ang panata. Hindi para sa sarili, kundi para sa susunod. Ang tagabantay ay hindi nabubuhay para sa sarili. Nabubuhay siya para sa tiyan. Pagbalik ko sa bahay, tahimik pa rin si ate. Pero paglapit ko sa kanya, bigla siyang napalingon. Kuya, mahina ang boses niya, pero malinaw. Nanaginip ako. Anong panaginip? Tanong ko agad. Tumingin siya sa akin, diretso, walang sitit. At sabi niya, hindi ka dapat ang anak, pero
Sapat na ang salindilim sa ngayon. Parang binuhusan ako lang malamig na tubig. Hindi lang ako ang pinapakita sa panaginip. Hindi lang ako ang binabantayan. Baka si ate, hindi lang buntis. Baka dala niya ang kasunod. Abangan ng 7 kabanata, ang pagnanakaw ng bata. Dito malalaman ni Elmer kung bakit hindi lang basta laman ng sinapupunan ang gusto ng nilalang, kundi ang kaluluwa ng sanggol mismo. 7 kabanata, ang pagnanakaw ng bata. Pagkarinig ko sa sinabi ni Ate Letty, parang may humila sa kaluluwa ko pababa. Hindi ka dapat ang anak, pero sapat na ang salindilim sa ngayon. Hindi yun normal na panaginip, hindi yun basta guni-guni lang ng isang buntis. At kung totoo ang lahat na nakita ko't nabasa, ibig sabihin, ang halimaw ay hindi lang dumadalaw. Naghahanap siya ng tagapagmana. Buong araw, tahimik ang bahay, pero mabigat ang pakiramdam. Kahit anong gawin ko, kumain, magwalis, mag-igib, pakiramdam ko may nakasunod sa akin. Yung parang anino sa likod mo na hindi mo masulyapan pero alam mong nanrian. Nang dumilim, lalo akong naging alerto. Inilatag ko ulit ang tingting. Naglagay ako ng asin sa mga gilid ng bintana. Mula sa altar ni Lola, kinuha ko rin yung orasyong nakalagay sa bote ng langis at ipinahid sa mga poste ng bahay. Tila ba pinaghahandaan ko na ang hindi naiiwasan. Hating gabi, nagising ako sa ungol ni Ate Letty. Kuya, patakbo akong lumapit. Naniinginig siya, nakahawak sa tiyan. Pawis na pawis. Ate, okay ka lang? Hindi, may sumisiksik sa loob. Napatingin ako sa tiyan niya. Kumakadyot ng matindi. Hindi parang normal na galaw ng sanggol. Parang may sumusundot mula sa loob. Parang may gustong tumagos. Bumalik ang ingay. Tik, tik, tik. Hindi na sa bubong, sa pader na. Sumilip ako sa labas. Walang tao. Pero ang anino sa pader, hindi sa amin. Matangkad, manipis, mahaba ang dila nakalaylay sa lupa, gumagalaw paakyat. Bigla kong nakita. Tumagos siya sa dingding. Hindi literal na pumasok. Parang usok, parang anino. At bago ko pa maharap, nasa tabi ko na siya. Tumigil ang oras. Ang ilaw sa kisame ng hina, bumaba ang tunog ng electric fan, pati ungol ni ate tila na mute. Ang tiktik ngayon ay buo na sa harap ko. At wala siyang mata, pero nakatingin siya diretso sa tiyan ng ate ko. Tumingin siya sa akin. Isalin mo sa akin ang laman. Nanigas ang katawan ko. Hindi para sa akin, kundi para sa kaligtasan niya. Tinuturo niya si ate. Buhay ang anak, pero hindi ang kaluluwa. Kundi isalin, magiging sidsilan. Kundi isalin, magiging anino rin siya. Hindi, sagot ko halos pabulong. Hindi mo siya kukunin. Kung hindi mo siya ibibigay, ako ang kukuha. Tapos lumusob siya. Agad kong hinataw ng tingting na may ukit ang hangin sa harap niya. Biglang sumigaw ang nilalang, hindi lang tunog ng hayop, kundi parang libo-libong kaluluwa na umuungol sa iisang boses. Umatras siya. Pumitim ang kisame, parang may usok na bumalot. At mula sa usok na yun, may lumabas na kamay ng sanggol. Pero hindi yun kamay ng tao, parang balat ng uwak. Itim, mahaba ang daliri at may kuko. Doon ko lang naintindihan.
Hindi lang basta't sanggol ang gusto niyang kunin, gusto niyang palitan. Kung napahawakan ka sa tiyan mo habang binabasa to, i-comment mo agad ang parteng tumindig balahibo mo. I-share mo rin sa tropang mahilig sa dilim, baka sila ang susunod na salinan. Abangan ang 8 kabanata, ang kapalit ng laman. Malalaman natin kung paano sinusubukan ng nilalang na linlangin ang tagapagbantay at kung anong sakripisyo ang dapat gawin para mailigtas ang isang kaluluwa. 8 kabanata, ang kapalit ng laman. Bumalik sa katahimikan ng buong bahay, pero hindi ito katahimikang panatag. Parang yung klaseng katahimikang may nag-aabang sa ilalim ng sahig o nasa likod ng kurtina. Yung parang bago ka pa magtamang kung may kasama ka, may sumasagot na sa loob ng isip mo. Nakaupo si Ate Leti sa kama habang hinihimas ang tiyan niya. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya, pero di na siya nagsasalita. Hindi ko alam kung natatakot siya o kung may nararamdaman siyang hindi niya kayang ipaliwanag. Ako naman, hawak pa rin ng tingting, yung may ukit. Sa bawat sandali, parang lalong umiinit ang katawan nito. Para bang nararamdaman din ng tingting kung gaano kalapit ang panganib. Paglingon ko sa mesa, napansin kong basa ang sahig. Hindi tubig, hindi rin dugo, gatas. Pero hindi galing sa bote. Tumulo siya mula sa kisame. Pagtingala ko, wala nang bakas ng nilalang. Pero sa mismong gitna ng kisame, may ukit na hugis sanggol. Gawa sa gasgas, gawa sa kuko. Tila ba'y iniwan niya yun bilang paalala o babala. Kinabukasan, hindi ako nakatulog. Umalis si Kuya Dario sandali para bumili ng mga gamit, kaya ako ulit ang naiiwan. Pumunta ako sa altar ni Lola. May isa pang kwaderno doon na hindi ko pa nabubuklat. Sobrang luma na, halos malutong na ang papel, pero maayos pa ang sulat. Doon ko nakita ang mga tala niya tungkol sa tinatawag na pagsalin. Sa mga panlabas na mata, normal ang sanggol. Pero paglipas ng 7 taon, lalabas ang tunay na anyo at ang sanggol, wala na. May listahan ng mga pangalan, lahat ng mga bata sa baryo noong 1950s. Lahat sila namatay bago mag-7 taon. Pero isa sa mga pangalan, pamilyar. Isidro Salindilim Jr. Tumigil ang mundo ko. Bumalik ako sa altar. Kinuha ko ang lumang larawan ni Lola. Doon ko lang napansin, may hawak siyang sanggol. Pero may itim sa mata ng bata. Akala ko dati shadow lang. Pero hindi. Sinadyang takpan. Gabi ulit. Dito paulit-ulit ang takot. Kinausap ako ni Ate Leti. Kuya, nanaginip ulit ako. Yung babae na naman? Hindi, lalaki ngayon, nakatalikod. Hawak niya ang kamay ko habang nakaupo ako sa duyan. Tapos may tinuro siya. Ano? Yung bata sa tiyan ko, di raw sa akin. Tumigil ako. Hindi ko na alam kung anong totoo sa mga panaginip at alin ang guni-guni. Pero malinaw na, may nakikitang hindi naming nakikita si ate. Habang binabantayan ko siya, biglang pumatay sindi ang ilaw. Sumipol ang hangin, kumalabog ang bubong. At sa pader, sa mismong ibabaw ng kama, may tumubo na anino. Dahan-dahang lumaki, habang lumalaki parang may gumagapang sa kisame. Umiikot, hinihinga. Tapos may boses. Isang kaluluwa lang ang kailangan. Isang laman lang ang kapalit. Tumingin ako sa altar. Kinuha ko ang basyo ng langis. Binasa ko ang tingting. Hinampas ko ang paligid ng kama.
Sa bawat hampas, may humihiyaw. Hindi ko alam kung nanggagaling sa labas o loob ng bahay. Pero may napansin akong bitak sa sahig. Hindi dati yun nandoon. May something sa ilalim. Pinuersa ko, hinawi ang kahoy. Sa ilalim ng sahig, may baul. Pagkabukas ko, wala akong nakita kundi mga buto. Buto ng bata at isang piraso ng papel. Ang kaligtasan ay may presyo, kaya't pinili ng unang bantay ang kanyang sariling anak. Napaatras ako. Si Lola, ipinagpalit ang kanyang anak para manatiling ligtas ang baryo. At ngayon, ako ang susunod na pinipili. Kung naramdaman mong lumamig ang hangin bago ka bumasa nito, i-share mo agad ang kwento. Mag-iwan ka ng comment sa parting pinaka naginggil ka sa takot. Abangan ang ika-9 na kabanata, Sa Altar ng Dugo. Matutuklasan ni Elmer ang anong sakripisyo ang kailangang ibigay at kung sino talaga ang inaalay. Ika-9 na kabanata, Sa Altar ng Dugo. Ang amoy mula sa baol, hindi lang luma. Amoy uling, amoy sunog na laman, amoy alaala na pinilit itago. Nakatitig ako sa mga buto, maliit, manipis, at sa gitna ng tambak may isang maliliit na sandalyas na may pangalan, Isidro Jr. Kinabahan ako, hindi dahil sa nakita kong buto ng sanggol, kundi dahil sa biglang bumalik ang lahat ng tanong. Bakit hindi to alam ni Mama? Bakit wala akong narinig kay Lola kahit minsan tungkol sa panganay niyang anak? Pero sa sulat, malinaw ang isinulat. Ang dugo ng anak ay tanging makakapigil sa pagbabalik. Ngulit, sa ika-7 henerasyon, babalik siya sa anyo ng pangarap, hindi para sa ina, kundi para sa isa pang salindilim. Tumayo ako mula sa sahig, hinarap ko ang altar, inilabas ko ang tingting, pinatong sa ibabaw ng basag na kahoy. Sa ilalim ng altar, may parang palanggana, tuyo na ang loob pero may bakas ng pinatigas na dugo. Nang hawakan ko, biglang umikot ang paligid. Hindi ako tulog, hindi rin gising. Parang nasa gitna. May mga boses na umaalingaw-ngaw. Ibinigay mo ang anak mo para sa bayan. Ikaw ngayon ang babayaran ng anak mo. Biglang bumalik ako sa diwa ko, sa kwarto. Pero may isang bagay na wala kanina. Si Ate Letty. Wala sa kama. Napabalikwas ako. Tinawag ko siya. Ate! Ate! Walang sumasagot. Nang lumabas ako sa kwarto, may bakas ng paa sa sahig. Maliit, basa, pabalik sa altar. Sumunod ako agad, hawak ang tingting. Sa mismong altar, naroroon si ate. Nakaupo, nanginginig, nakapikit. Parang tinatawag ng kung anong hindi niya nakikita. Sa harap niya, may dugo. Nagulat ako. May sugat siya sa palad. Pinipiga ito ng isang matandang kamay. Hindi ko makita kung kanino. Sa gitna ng altar may palanggana ulit at sa loob nito may gumagalaw. Parang alon, parang laman na may buhay. Isang kaluluwa lang, isang buhay lang, isa lang ang kailangan. Biglang nagsalita si ate kahit nakapikit. Kuya, ako na lang. Hindi ate, hindi mo alam yung sinasabi mo. Ako ang may dalang sala. Ako ang may utang. Nilapitan ko siya, pinigilan ang kamay niya. Tumigil ang kabdaloy ng dugo. Tumingin siya sa akin. Hindi ito ang paraan. Tumingin ako sa altar. Kinuha ko ang tingting, inilagay sa harap ng palanggana. Doon ko nakita. May bata sa loob. Hinihigop ang dugo. Hindi siya normal. Mukha siyang sanggol pero ang mata niya itim, walang puti at ngumingiti. Parang hindi siya pinapanganak kundi inaakyat mula sa ilalim. Tumayo ako, tinapat ang tingting sa kanya. Tapos sinabi ko ang panganan. Hindi ko alam kung saan ko nakuha pero biglang pumasok sa isip ko.
Isidro! Huminto ang lahat. Tumigil ang alon, nawala ang boses, nagsara ang palanggana, at sa bata sa loob, umiyak. Boses ng sanggol, pero tunog ng matanda. May basag, may galit. Binalik mo ang pangalan. Binuhay mo ang nakaraan. Nabingi ako sa sigaw niya. Nagdilim ang paligid. Pumutok ang kandila. Nabiyak ang altar. Pagmulat ko, nasa kama na si ate. Mahimbing na tulog. Parang walang nangyari. Pero sa kamay ko, may dugo pa rin. At sa mesa, may iniwang ukit sa kahoy. Isa pa, kapalit, bago mawala ang dugo. Kung kinilabutan ka sa nilalang sa altar, mag-comment ka kung anong parte ang di mo malimutan. I-share mo ang kwentong ito sa tropa. Baka sila rin ay may altaryo na nakabaon sa ilalim ng bahay nila. Abangan ang 10 kabanata, ang isa pang kaluluwa. Malalaman natin kung sino ang hinihinging kapalit at kung si Elmer na ba ang susunod na alay. 10 kabanata, ang isa pang kaluluwa. Hindi ako mapakali. Buong araw, kahit tirik ang araw sa labas at maingay ang paligid, ang loob ng bahay namin parang may kulob na anino. Tahimik si Ate Leti, tila walang maalala. Pero sa bawat tingin ko sa kanya, nararamdaman ko may bahagi ng sarili niya na naiwan sa altar. Sa mesa, hindi pa rin nawawala ang ukit na iniwan ng nilalang. Isa pa, kapalit, bago mawala ang dugo. Sino pa? Kaninong kaluluwa ang kailangan? At bakit isa pa? Sino ang unang isinakripisyo? Hindi ko alam kung saan magsisimula pero bumalik ako sa altar ni Lola. Pinagmasdan ko ulit ang mga larawan. Isa-isa ko silang sinuri, mula kay Isidro Sr., si Lola, mga hindi ko kilalang mukha, hanggang sa may isang litrato sa sulok na natakpan ng alikabok. Pinunasan ko at sa nakita ko, nanlamig ako. Larawan ng isang babae, kasing edad ni Mama, pero sa ilalim ng litrato, Rosenda S. Martinez. Hindi ko agad makonekta, pero pagkalipas ng ilang segundo, tumigil ako. Martinez, apelyido namin ngayon. Apelyido ni Mama. Si Mama, isang salindilim rin. Sa kagabihan, pinilit kong tawagan si Mama. Nasa Maynila siya, nagtatrabaho bilang kasambahay. Hindi siya madalas tumatawag o bumibisita. Sumagot siya. "Ma," sabi ko agad, "kilala mo ba si Rosenda Salindilim?" Sandali siyang natahimik. "Bakit mo yan tinatanong? May litrato ka sa altar ni Lola. Hindi ka ba si Rosenda?" Isa pang mahabang katahimikan. "Elmer, huwag ka nang makialam dyan. Iba na ang buhay natin ngayon. Iba na ang apelyido natin. Ma, may halimaw dito. At sinasabi nila, Salindilim ang pinagbabalikan niya." Hindi ko ini-expect ang sunod niyang sinabi. Alam ko, tumigil ako. "Kaya kita pinalayo sa baryo. Kaya ako pinalitan ng apelyido mo. Pero bumalik ka. Kaya muling nagising ang binhi. Ma, sino ang hiningi niya noon?" Hindi siya sumagot agad. Ako ang dapat ialay ni Lola. Pero tumakas ako. Kaya ang kinuha niya ay ang kapatid mong lalaki. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ko. Wala akong kapatid. Akala ko ako lang ang anak ni Mama. Pero hindi pala. May isa pa. At siya ang naging kapalit. Sa hating gabi, bumalik ang tiktik. Ngunit hindi na siya umiikot sa bubong. Hindi na siya nagtatago. Tumambad siya sa labas ng bintana. Nakatayo. Nakangiti. At sa braso niya, may bit-bit siyang something.
Maliit, balot sa puting tela, duguan. Hindi siya gumagalaw, hindi rin ako. Para kaming naka-freeze sa oras. Tapos narinig ko ulit ang boses sa loob ng utak ko. Isang kaluluwa ang nainutang, isang naibayad, ngunit ikaw ang tunay na dapat isalin. Hindi sanggol, hindi matanda, ikaw. Kung natigilan ka sa revelasyon ni Mama, i-comment mo kung anong parte ang pinaka-nayanig ka. I-share mo ang kwentong ito sa tropang may sekreto rin sa apelyido nila. Baka may binubulong na rin sa kanila ang dilim. Abangan ang 11 kabanata, ang anak ng walang alaala. Dito malalaman kung sino talaga si Elmer at kung bakit siya ang hinihintay ng nilalang mula pa sa simula. 11 kabanata, ang anak ng walang alaala. Hindi ako nakagalaw. Nakatingin lang ako sa kanya, sa nilalang sa labas ng bintana. Hawak niya ang tila sanggol na balot sa puting tela, pero alam ko sa sarili ko, hindi yun bata. Hindi sanggol, hindi buhay, hindi rin patay. Isa siyang paalala. At sa mga mata niyang itim na itim, kahit wala akong nakikitang emosyon, ramdam ko ang galit. O baka hindi lang galit, baka hinihingi niya ang dakat. Ako. Hindi ako agad nakagalaw. Naminginig ang buo kong katawan habang unti-unting nauupos ang kandila sa altar. Bumalik ako roon. Pinilit kong buksan ulit ang kwaderno ni Lola. Hinanap ko ang kahit anong impormasyon tungkol sa tinatawag nilang anak ng walang alaala. At doon ko nakita sa pinakailalim ng huling pahina. Isang huling tagapagmana, isinilang sa gabi ng pagbiyak ng langit. Walang iyak, walang alaala. Siyang tagapagdala ng wakas at ng panibagong pag-ikot. Hindi siya dapat mabuhay, ngulit nabuhay. Kaya't ang dilim ay hindi titigil hanggat hindi siya isinusuko muli. Siya ang salin dilim na itinago, ang sanggol na sinubukang palitan, ngunit nanatiling buo ang kaluluwa. Biglang bumigat ang hininga ko. Ako yun. Ako yung sanggol na hindi naisuko. At lahat ng ito, ang tingting, ang altar, ang pamana ni Lola, ang kabaliwang ito, hindi para kay ate, hindi para kay mama, para sa akin. Bumalik ako sa kwarto, tahimik si ate, parang walang nangyari. Pero sa mga kuko niya, may bakas ng dugo at sa gilid ng kama, may hugis kamay na abo. Hindi ko alam kung bangungot ba o panaginip na totoo ang mga nagaganap, pero isang boses lang ang paulit-ulit sa loob ng utak ko. Hindi mo kayang takasan ang pangalan mo. Nang bumalik ang bilim sa labas ng bahay, hindi ko na siya pinigilan. Binuksan ko ang pinto. Nandoon siya. Hindi na siya mukhang tao. Ang anyo niya mahaba, liko-liko, parang usok na nabuhay. May mga bahagi ng balat na basag, parang nuwad na basag ng kidlat. Ang dila niya parang pisi ng pusod, mahaba, nanginginig. Handa ka na bang ibalik ang dapat sa amin? Hindi ako sumagot. Hinawakan ko ang tingting, humakbang ako papalapit. Sa pagitan naming dalawa, ang lamig ay parang sinasakalang mundo. Bakit ako? Dahil ikaw ang hindi isinuko at bawat hindi isinuko ay may kapalit. Hindi kami nawawala, naghihintay kami. Anong gusto mong mangyari? Isalin mo ang kaluluwa. Sa kapalit, ililigtas ko ang buong angkan mo.
O kaya, hayaan mong kunin namin ang lahat ng pamilyang itinago sa dilim. Tumingin ako sa altar, sa kandilang nauupos, sa mga sulat ni Lola, sa kwento ng kasalanan, ng lihim, ng pamalit. At doon ko lang naisip, hindi ako ang dapat sumunod sa yapak ni Lola. Ako ang dapat magputol ng sumpa. Kung naramdaman mong sumikip ang dibdib mo sa revelasyong si Elmer pala ang sanggol na hindi na isuko, i-comment mo ang parteng pinaka nagmarka sa'yo. I-share mo ang kwento. Baka may kaibigan kang anak din ng kwentong hindi niya alam na sa kanya pala nagsimula. Abangan ang 12 kabanata, ang huling bantay. Dito na magtatapos ang kwento. Malalaman kung kaya bang tapusin ni Elmer ang siklo o siya nang mismo ang magiging simula ng panibagong dilim. 12 kabanata, ang huling bantay. Madilim ang lahat, pero hindi na ako natatakot. Nasa harap ko ang nilalang, buo na ang anyo, wala na ang pagbabalat kayo, wala na ang tik-tik, ang paniki, ang anino. Ngayon, nakaharap ko na ang tunay na mukha ng dilim. At ako, hawak ko ang tingting, ang kwaderno ni Lola at ang pangalan kong matagal nang itinago. Elmer Salindilim. Hindi ako ang susuko, bulong ko. Hindi siya gumalaw, pero sa paligid niya, gumalaw ang hangin, umikot, dumilim pa ang paligid, umusok ang lupa, pumutok ang isang ilaw sa poste sa labas. Tila kahit ng mundo ay natatakot sa desisyon kong to. Hindi mo kami pwedeng ipitin sa pangalan mo. Bulong ng nilalang. Isang salindilim lang ang kailangang bumitaw at babalik kami sa laman. Pwes, sagot ko, habang unti-unting pinupunit ang pahina ng kwaderno ni Lola. Kung pangalan ang kailangan mo, eto na. Hinampas ko ang tingting sa lupa. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw. Tila tinamaan ng hangin mismo. Isang kaluluwa pa, isang sulyap ng katawan, isa pang laman. Umigting ang paligid, sumingit ang panaghuy. Pumulupot sa paligid ko ang malamig na usok. Parang sinasakal ang kaluluwa ko. Parang hinihila ako palabas sa sarili kong katawan. Pero hindi ako bumigay. Binasa ko ang huling pahina ng kwaderno. Ito ang huling panata, ang orasyon ng bantay. Sa ngalan ng aking dugo, aking iwinawaksi ang gabay ng anino. Sa ngalan ng aking laman, ako na ang huling tagabantay. Putulin ang kadena. Ihulog sa dilim ang lahat ng hindi na dapat bumalik. Hama ko ang tingting, tinusok ko ang gitna ng palanggana ng altar. Doon kung saan nagsimula ang lahat. Doon kung saan pinakain ng dugo ang bilim. Biglang nagliyab ang apoy. Asulang apoy. Parang hindi apoy na basta nasusunog. Parang kaluluwa ang sinusunog. Isang sigaw ang narinig ko. Hindi lang isa, libo-libo. Lahat sila parang umaaray. Parang nabulabog ang katahimikan ng impyerno. Ang nilalang sa harap ko, unti-unting nangisay. Umatras, pumuti ang balat, umusok. Hindi mo kami pwedeng burahin. Tumingin ako sa kanya. Malinaw. Hindi ko kayo buburahin. Pero puputulin ko ang pinto kung saan kayo dumadaan. Umagsak ang nilalang, umusok ang paligid, nabiak ang sahig, at sa huling iglap, pumutok ang apoy ng tingting, at sumara ang altar, na parang may pinto sa ilalim ng lupa na isinara na habang buhay. Pagdilat ko, umaga na.
Tahimik ang bahay. Tahimik na hindi mabigat, kundi magaan. Si Ate Leti mahimbing na natutulog. Wala nang marka sa paligid ng kama. Wala nang bakas ng anino. Wala nang usok. Lumabas ako sa sala. Nandoon si Kuya Dario, nagkakape. Tahimik lang siya. Parang wala siyang alam sa lahat ng nangyari. Pero pagtingin niya sa akin, tumanggo siya. Okay ka na? Hindi ako agad sumagot. Hindi siguro, pero natapos na. Pumunta ako sa altar ni Lola. Isinara ko ang kwaderno. Ibinuhos ko ang natitirang kandila sa pahina. Hinayaan kong matupok. Tinignan ko ang huling bahagi ng mesa. Nandoon pa rin ang ukit na iniwan noon. Isa pa. Kapalit. Bago mawala ang dugo. Pero sa ilalim nito, may bagong ukit. Wala na. Kung inabot mo hanggang dito, ibig sabihin kasama kita sa buong paglalakbay sa dilim. I-comment mo ang pinaka nagmarka sa iyo sa buong kwento. I-share mo ang buong Salindilim series sa tropa, kapamilya, o kahit sa kakilala mong may lumang altar sa bahay nila. At tandaan, hindi lahat ng pamahiin ay kalokohan. Minsan, yun lang ang natitirang pananda ng mga kaluluwang ayaw nang bumalik. Kung nagustuhan mo ang buong kwento ng Salindilim, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang madidilim, nakakakilabot, at di malilimutang kwento. I-comment mo rin kung anong parte sa serye ang pinakanayanig ka. At kung gusto mong gumawa tayo ng Season 2, sabihin mo lang. Shoutout time! Bago natin tuluyang tapusin ang kwento, shoutout muna kina at Herminia Yamazaki 6863, at JW 3T, at Darwin B. Carillo 3213, at Jason Manalo 8Z8S, at Sean Justiniano, at Jill Colegado 5048 from Bacolod City, at syempre si Cesar Bagamano M7W mula sa Davao City. Solid kayong mga taga-subaybay ng dilim. Salamat sa walang sawang pakikinig at sa pagtitiwala sa kwento ng kababalhagan. Kung gusto mong mapasama sa susunod na shoutout, mag-comment ka lang ng "Isama mo ko sa dilim", at baka sa next kwento, pangalan mo na ang isigaw natin mula sa anino. Maraming salamat sa iyo, tagapakinig, taga-subaybay, at kapwa manlalakbay sa mundo ng mga hindi binibigkas. Sa Salindilim, hindi lang kami nagkukwento. Tinutulay natin ang mga kwentong natatabunan ng takot at katahimikan. Kaya kung may kwento ka na gusto mong isalin sa dilim, kami na ang bahala. Hanggang sa muli, mag-ingat ka sa gabi at huwag mong iwawalang ang tingting. Ito ang Salindilim, kung saan ang iyong kwento o ninumang man sa inyo ay ating isasalin sa dilim. Hanggang sa susunod, at sana hindi ka tawagin ng bubong ngayong gabi.